magsimula. Sinasabi ng Lord, ubusin mo na. So, ginawa ni Papa, inubos yung lupa at pinuntahan. Ang problema, pagdating po ron sa Tagaytay, 24 hectares palang bangin yun. Tapos ang layo-layo, walang kalsada. Pag pinupuntahan namin, anatin yung lupa natin. Bangin. So binibenta niya, walang gustong bumili, pinamimigay niya, walang gustong kumuha, bangin. Balik na naman po sa SEC. 18 years later, dumating yung kaklase niya, Vice President na po ng bangko. Butcher, ba plano mo sa lupa ng tatay mo? Eh, sabi ni Papa, gusto kong gawin farm. Anong farm? Farm, mag-aalaga ako ng kambing, baka, manok, dahil kung nasa iwayig ako, yun ang trabaho ko. So gusto ko, pag nag-retire kami mag-asawa, mag-farm kami. Ah, ganun? O sige, sabi ng klase niya, pautangin kita. Sabi ni Papa, sige. So pinuntahan niya na po yung lupa niya, binabakuran na niya. Yung bangin. Nakita po ni Senator Juan Ponce Enrile, crisis. Sabi ni Senator Enrile, Butch, what do you plan to do with your land? Ah, manong, ano, put up a farm. Farm? Anong farm? Ito, mag-aalaga ako ng kambing, manok, baka, farm. Kasi nasa iwahig ako, ganyan ang buhay ko. Gusto ko pag nag-retire kami mag-asawa, mag-farm kami. Sabi ni Manong Johnny, Butch, you can't do that. Bakit mag-aamoy baka yung golf course ko? Yung panahon aming bangin na 24 hectares, nasa gitna ng 200 hectares na golf course ni Senator Juan Ponce Enrile, yung Esplendido po ngayon. Butch, you can't do that. Mag-aamoy baka to. Ang laki na. Hindi manong ko talaga gusto ko eh. Gusto ko mag-farm kasi why ako. Sabi ni Manong Johnny, kaya na yung si Butch, wala namang pera yan eh. Bigla pong lumabas yung loan. Lumabas yung loan, nagkapera si Belica. Bigla akong ginawa ni Papa yung kalsada sa gitna ng lupa namin, ikinonekta sa National Road. Nataranta po si Manong Johnny, pinilit bilhin yung lupa namin. Sabi ni Papa, yung kumano, gagawin ko itong farm. Butch, araw-araw, 3 buwan po yun, araw-araw pupunta mga abogado, mga kaklase, mga kaibigan, yung sa bahay namin, pinipilit bilhin yung lupa. Napikon si Papa after 3 months. Sabi niya, sige, ganito na. Para tapos na itong usapan natin. Bilhin nyo 3 ulit sa presyo. 3 times the price. Sabi ni Manong Johnny, ano ba naman presyo yan? Butch, paano naman presyo hindi pinibenta? Eh, hindi ko naman talaga pinibenta. Cut the long story short, napilitan po si Manong Johnny, bilhin yung lupa namin 3 times the price. Doon po kami yumaman ulit. Kaya ako po kinikwento to, dahil gusto ko ipaliwanag sa inyo na hindi po kami yumaman sa gobyerno at hindi rin kami yumaman sa simbahan. Doon po kami yumaman ulit. Mahalaga po yun eh, kasi kung ibang mga kandidato, matalo manalo, pagtapos sa eleksyon, may bagong kotse, may bagong bahay. Kami lang po ang kandidato na tuwing na 25 years na po ako dito eh. Nababawasan pa. 2 bahay na po nawawala sa amin dahil sa ginagawa namin. Yung maliit akin, yung malaki kanya, kay Papa. Eh, sabi niya, one time, ito, nung nangyari na itong eleksyon na ito. Alam mo, ikaw anak, napakagastos mo kumampanya. Sabi niya sa akin, gano'n. Sabi ko, nung ako manalo, kanya, konsihal daw siya, manalo siya konsihal, ang ginastos ko lang, 350,000. Ikaw, anak pa kita, 1.2 million pesos ang ginastos mo. Nagulat ko ako, 1.2 million pesos. Saan ako kumuha ng 1.2 million pesos noong 2004? Ikaw, uwi ko lang ng Amerika, ang pera ko lang ng $40. Galit pa nga siya. Kaya lumuwi ako. Sabi ko, saan ako kumuha lang? Naaalala ko na. Di bumalik ko ako, masama ang loob niya, mga kandidato ako. Dahil nabuyo na po ako ng mga barkada ko, anak ng mayor, anak ng congressman. Ano ba, pinutanong ko sa Amerika, nag-aaral ako. Ano ba ginagawa mo dito? Aral-aral ka dito, sarap-sarap ang buhay natin dito sa Manila. Uwi na ng Manila.
Sa Amerika sila, ikaw maglalaba, naka-jeep ka, ikaw luluto, ikaw lahat eh. Dito sa Maynila, sa sarap ang buhay natin, bumalik ka na ako, nandito tayong lahat. So nabuyo ako, tinapos ko lang yung postgraduate studies ko, nag-apply ako sa law school, umuwi na po ako sa manalok ng tatay ko sa akin. Pero sige lang, kampanya. Wala ko akong pera, kaya wala sumasama sa akin ng titinuntaan. Kasama ko, puro yung mga standby at adik sa kalsada. Dahil wala naman akong pera, wala akong kasamang kapitan, wala sumasamang kapitan sa akin, wala sumasamang tinatawa sa akin. Pero wala naman akong pera eh. Yung mga standby doon sa kalsada, na mga adik pala, sabi ko, samahan niyo ako, tulungan niyo ako, bigyan ko yung trabaho. Hindi sumama sa akin, yun ang kasama ko. So ikot-ikot po ako ng ikot sa syudad. Wala akong pera, nangangamay ako, wala rin pangalan, hindi naman kilala. Sino ba ako? Ang pakilala ko sa sarili ko, anak ako, ni Butch Bellica, hindi ko masabing Greco ako dahil sino ka. Kung sabi, anak ako, walang pangalan, walang pera, ikot ang ikot. Naawa ko ang tatay ko sa akin, nakakampanya. Halika. Ito, hindi ka naman natito. Yung bahay niya, meron siyang bahay dito sa Las Piñas. Isang lamo, para yung panggastos ka. So, ano ako yung titulo, sinanla ko. Kuha ko yung pera, binigay ko sa kanya. Hindi ko yung pera sa kanya, so ikinampanya niya po ako, pinagawa niya ako ng mga billboards, posters, at patawag siya. Tao, sa lupa, wala akong ginastos nung manalo mo dahil ikaw ang gumastos para sa akin.